Hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So mga Scorpio na po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan, we'll see. Simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your core energy, meron po kayong wow, magician card, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Pentacles. In the area of what you need, you have the King of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Three of Cups. Woo! Napakaganda nito. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Six of Swords. In your fortune, the Four of Cups. Wow, 4-4. You are really protected, guided this time. You and your family. So, you're very, very safe. So, you are very, very blessed po. In your divine messages, meron po kayong Page of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat po. So, thank you rin po sa mga nag-like and also nagko-comment sa baba. Malaking bagay po yan. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa bawat reading natin. So, in the background of your reading, meron po kayong the Emperor card. Emperor card here is telling you panahon to para maging mas matapang ka, Scorpio. Especially, parang feeling ko, makakadagdag sa enerhiya mo at sa kasatapang mo yung pagpapalit ng taon. You're actually very, very empowered to do something, to begin something, or to take action para sa mga bagay na pinaplano mo. Kumbaga, nakakatulong yung okasyon para mag-kickstart yung tapang mo na gawin ang isang bagay. Example, this year, balak mo nang ituwid ang iyong beauty regimen. O kaya, ngayon taon, balak mo nang ituloy yung pangmalakasang mong gym subscription, di ba? Marami kang mga balak gawin na mag-uugat sa tapang mo. And you will tell yourself, okay, time na for me to take action, time na for me to move forward and go with it. With tapang, with courage, with conviction. Okay? Napakaganda nito. Bigyan kita ng card of the week. You have hope. Wow. Hope is the light in the darkness. Never extinguish it. Hanggat may pag-asa ka, every single day, meron kang tsansa na makuha yung goal mo. May tsansa kang manalo. Kaya huwag mo dapat papatayin sa buhay mo ang pag-asa. Okay, napakaganda nito. So, in your core energy, meron po kayong the Magician card. Magician card's all about you taking action on something na alam mong kayang-kaya mo. Okay? Pag po lumalabas si Magician card, ito yung nagagarantiya sa'yo at nagbibigay ng suggestion, Scorpio, na simulan mo ng aksyonan ang isang bagay. This is the right time to make a bold move, bold decision, bold action on something. Kasi ready ka na daw. Nasa iyo daw lahat ng tools, abilities, you have the power to change your life. You have the ability to create something out of nothing. You are the magician. Kumbaga, kaya mong i-manifest yung mga bagay na gusto mo and then kaya mo ring aksyonan sa mga oras na kailangan mo. So, ang sinasabi nito, huwag matakot. Parehong huwag matakot, gumalaw, humakbang, sumugal, kumilos dahil kayang-kaya mo na. Okay? I-clarify natin to. Magician cards being clarified by dalawa, madami. You have the Queen of Swords. Yes, decisiveness. Kailangan talaga alam mo yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo, alam mo yung mga bagay na kailangan ihanda para maabot yung vision of the future that you want to create.
Ito ay nagsasabi din na nakapag-decide na ako, handa na ako, wala nang urungan 'to, ilalaban ko 'to. Parang ganyan, 'no? Talagang maalab sa isip at puso mo na ito yung dapat kong gawin at walang makakapigil sa akin para gawin 'to. You have the magician card. Anything is possible. Ang kailangan lang talaga kahandaan in your part na gagawin mo na ito. Yung combo na to, nako, successful outcome ito para sa'yo. Congrats po. So, Scorpio, since ito po ay December 29 to January 4, tatawid tayo ng dalawang magkaibang taon, ano? So, ano yung mga bagay na handa mo nang iwan sa 2025 na ayaw mo nang dalhin sa 2026? Comment down below. Example, ayaw ko nang makasama pa sa 2026 ang kaibigan kong plastic. O nalaman mo na two-faced pala siya. So, ayos naman sana yung friendship mo, pero narinig mo yung mga pinagsasabi niya at talagang nag-cause ito ng drama, halimbawa. So, you are now actually telling yourself, ayoko na makisama sa kanya sa 2025, halimbawa. So, magsisimula ka ng 2026 ng puro close friends, genuine friends, ganyan. So, i-manifest mo yan sa baba, parang ganun, it will come true. Kung ano man yung mga balak mong iwan, halimbawa, do it, write it down, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides, mag-focus ka daw sa stability ng buhay mo. Kung ano yung mga bagay na kailangan mong pangalagaan, kailangan daw tutok ka dyan. Okay? Narinig ko din, ngayong linggong ito, alam ko maraming kainan, maraming mga salo-salo, start ito ng bagong simula sa buhay mo. Kailangan daw talaga alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating pangalagaan. Example, yung iyong ipon, kailangan talaga firm ka dyan na aalagaan mo yan, hindi mo gagalawin. O kaya yung budgeting ninyo, baka mag-adjust ka ngayong taon, no? So, kailangan mo daw pagtuunan ng pansin yung stability ng yung finances, stability ng yung negosyo o trabaho. Kailangan talaga hands-on ka dyan. At kung ano man yung mga dapat ayusin, dapat ready ka to take action para manatiling stable yung mga bagay na yan sa buhay mo. Okay? Ngayong taon ito, 2026, parang sinasabi sa akin ng yung spirit guides, kung hindi man stable yung isang area ng life mo, example, hindi stable ang love life, hindi stable ang career, kailangan daw nating mag-focus sa mga area na yan para once and for all, maging stable siya. Wag mo daw pilitin, natural siyang darating, pero kailangan may conscious effort ka to make it happen. Kung talagang gusto mo maging okay yung part na yon sa life mo. Parang ganun, okay? The Four of Pentacles, clarify natin. So Scorpio, saan po kayo magbabagong taon ngayon time na ito? Saan po kayo magbabalak na spend ang pagsalubong sa bagong year? Are you with your family? Sa probinsya ba kayo o sa ibang bansa? Paano ba sineselebrate sa inyo ang bagong taon? Comment down below po. Four of Pentacles, the Four of Cups. Wow. 444, talaga namang protektado ka. Okay, ligtas ka. You are actually being blessed and guided by your ancestors, by your spirit guides and angel guides. Napaka-blessed mo. Super blessed ka. Four of Cups na clarify sa ating Four of Pentacles. Sabi ng yung spirit guides, alam niya na meron ka pang mga bagay na pilit mong hinahanap sa buhay mo. Mga bagay na feeling mo kukumpleto sa'yo. Na parang, God, please ibigay mo sa akin to. Akin to, gusto ko to. Pero God wants you to be appreciative, Scorpio, sa mga bagay na meron ka. Ha? Kasi kakahabol natin, kakahanap natin sa mga bagay na gusto natin, napapabayaan na natin, or hindi natin nakikita yung halaga ng mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi talagang nakatutok ka sa wala eh. Nakatutok ka sa hinahanap mo eh. Kaya baka hindi mo daw ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. So I want you this time to look around you. Kung nasa bahay ka man ngayon o sa trabaho, pwede rin. Tumingin ka sa paligid mo. Noon for sure pinagdasal mo lang yung mga bagay na meron ka. But now, 'di ba, nasa kamay mo. So protektahan mo daw 'yan, alagaan mo. And God wants you to believe and have hope na darating din yung mga bagay na minimithi mo in God's perfect time. So just be appreciative. Linisin mo yung energy mo of frustration, desperation, inis para ito'y malayang makapasok na. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the King of Wands.
Si King of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na kailangan daw eyes on the prize, eyes on the target. Panghawakan mo yung vision mo, panghawakan mo yung dreams mo, at huwag na huwag mong bibitawan. Okay? Meron kang gustong matumbok ngayon. Meron kang gustong bilhin, meron kang gustong makuha. Pero sabi dito ng yung spirit guides, kailangan talaga matapang ka, you have the motivation, dedication, meron kang kumpiyansa sa puso mo na aabutin ko ito. Kailangan talaga maging CEO ka ng buhay mo. Ikaw yung may control sa life mo. You know what you want, you know what you need, you know the best thing to do para maabot yung vision. Hindi pwedeng aasa ka lang sa iba para matupad to. Kailangan talaga ikaw mismo ang punong abala para ma-associate mo to at makuha mo in your favor. Tantanan mo na yung panahon na, ay ayoko, sa iba na lang, ay ayoko po, sa inyo na lang. Kailangan ikaw mismo ngayon palaban ka para matupad ang pangarap. Okay? Clarify natin siya. You have the Temperance card. Yes, kailangan daw dito hard work, patience, talagang masinsinang pagkilos, no? Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng minadali. Kailangan mo daw talagang daanan yung proseso. Kung ano man yung na-visualize mo at pangarap mong gawin at iniisip mo, I want it now, I want it now, I want it now. No. Hindi dapat ganun ang mindset. You need to have discipline and really wise action. Kailangan maintindihan mo na hindi lahat ng bagay instant. Okay? You need to work hard for it and really put your effort, time, energy, money para ito'y maganap. At ito'y kailangan ng disiplinadong pag-aksyon. Every single day, continue showing up. Every single day, dapat nandun ka para asikasuhin siya. No? Your hard work will definitely pay off kung ikaw ay talagang matyaga, masipag palaban. Okay? Ang sinasabi rin dito, divine timing. So, pag lumalabas po si Temperance card, payapa lang, relax ka lang. Believe that it will be yours. Pero may tamang panahon. Okay? Hindi porkat hindi mo nakuha ngayon ay wala na. No. You're gonna need to wait for it and believe on it para makuha mo siya. Divine timing is at play here. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. Si Nine of Swords, sinasabi ng yung spirit guides, puro kanega. Puro iniisip mo, ay baka mag-fail, ay baka malugi, ay baka hindi ko magawa. Pinapangunahan mo yung mga bagay na kaya mo naman. Okay? You're wasting a lot of time, a lot of energy sa pag-iisip ng mga bagay na hindi naman mangyayari. Especially yung mga iniisip mo, puro failure pa o puro negative pa. Panahon to para linisin mo yung isip mo, itapon mo yung pangamba sa bintana, learn to really trust the process, trust yourself, and trust God that it will be given to you at the right time. Okay? So, wag mo masyadong i-overthink or i-overanalyze yung mga bagay-bagay. Just do it. Magkaroon ka ng paninindigan at tiwala sa sarili at sa kalakas ng loob na aksyonan ito. Magkaroon ka ng strategy na talagang solid at buong buo. Magagawa mo, makukuha mo, ma-manifest mo sa buhay mo. Okay? Napaka-importante niyan. Nine of Swords being clarified by the Sun card. Yes, think positive lang daw. Huwag ka mag-isip ng nega. Panahon to para magpakasaya. Panahon to para huwag isipin ang mga bagay na hindi nakakabuti para sa'yo, especially on your mental health. Palayain mo daw ang sarili mo sa mga self-limited thoughts mo, no? Kung iniisip mo lagi na kapos o hindi mo kaya o hindi mangyayari o hindi matutupad, nako, paano ka aabante niyan? Pero kung imamask mo siya ng kaligayahan, happiness, positive thinking, maaabot mo siya. Yun yung difference. So ngayon, kung kulang ka sa tulog, matulog ka naman. Kung kulang ka sa pahinga, ipahinga mo yan. Huwag mong i-overstimulate ang sarili mo sa kakaisip ng solusyon. Just be happy, relax, go out, enjoy the sun, enjoy the surroundings, papayapa ang isip mo. At pagpayapa ang isip mo, makakahanap ka ng solusyon. Okay? Importante yan sa'yo. In the area of In the area of your near future, you have the Three of Cups. Tingnan mo naman. In the near future, ang tabayanan mo, 3 days, 3 weeks, or 3 months after watching this video, celebration, celebration, celebration. Meron kang i-celebrate dahil nagawa mo itong bagay na ito.
You have achieved something. Meron kang aasahan na great announcement or magandang resulta or magandang development sa aasikasuhin mo. Naging matapang ka, naging palaban ka, hindi ka umurong, naniwala ka sa sarili mo, eto ang outcome. Great, great celebration with family, friends, and loved ones. Mapapasayo ang bagay na ito. Congrats po. Clarify natin siya. Three of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes, panahon na to para ma-receive mo yung magandang outcome sa pinaghirapan mo. Naibigay mo na ang lahat. Nagawa mo na yung kinakailangan. Nag-exert ka na ng effort, time, energy, diskarte, lahat binigay mo na. Ito, kukubra ka naman ngayon ng magandang resulta. So, sabi dito, kapag meron kang gagawin, ibigay mo na ang lahat. I-prove mo sa kanila na kaya mo because aanihin mo ngayon ang magandang resulta sa iyong mga efforts. So congrats po. I-claim mo to sa baba. I claim it. I will celebrate the fruit of my effort. I claim it. I claim it. I claim it. Sulat mo yan. It will come true. In your challenge, meron po kayong addiction and confront your fears. Sabi dito, kaya ka maraming kinaka-addict na bagay, yung para bagang ginagawa mo siya every single day ng sobra-sobra kasi takot ka. Example, imbes na komprontahin mo yung iyong partner sa inyong issue, ang ginagawa mo, nagbibingo ka sa labas hanggang madaling araw just to give yourself busyness para wag komprontahin to. Yun ang nakita ko para sa'yo. Example din, imbes na harapin mo na yung takot mo sa papeles na yan para maasikaso na, inuubos mong oras mo sa panonood ng Korean novela because nakaka-relax yun. Ayun, na nangyari, 10 hours ka nanonood ng Korean novela, hindi mo na ayos yung papeles. Parang ganun. So, you need to confront your fears. Harapin mo ang mga takot mo para once and for all, hindi na yan nakakatakot sa buhay mo at hindi ka na niya mapigilan. You also need to control your addictions when it comes to halimbawa, panonood ng maraming Korean novela, panonood ng maraming um, mga bagay na lumalamon sa oras mo, shopping, araw-araw, lagpas sa 20, add to cart ang binibili mo, no? So may mga bagay ka na excessive masyado na ginagawa. Panahon na para i-backtrack yan, kontrolin, itapon sa bintana kung hindi mo kayang kontrolin, and komprontahin mo na yung mga takot mo na dahilan ng mga kinakaadikan mo na yan. May dahilan yan kung bakit inuubos mo ang oras mo doon imbes na sa ibang makabuluhang bagay. So, kailangan kilalanin mo yan this time. Okay? In your challenge, meron po kayong Six of Swords. Meron ako nakita sa inyo, ayaw nyo pang umalis or ayaw pang bitawan yung isang bagay kahit pagod ka na o hirap ka na. Example, sa isang project, kahit na wala na, hindi na kayang mag-save, hindi mo na kayang i-save yon, nandun ka pa din. Kahit nahihirapan ka na, kahit walang-wala na yung project, sinasave mo pa rin. Kahit na sinasabihan ka na uy, Scorpio, tama na yun, wala na yan. So you need to move on. You need to move forward and tell yourself, okay, siguro nga hanggang dito lang yan, move on na ako. Ganon din pagdating sa mga away-away, Scorpio. Kapag may drama, may issue, may conflict, ikaw nang umiwas. Huwag mo nang katungan pa o huwag ka nang makisali pa doon. Learn to walk away pag alam mong hindi worth it yung mga bagay-bagay. Meron din po sa inyo, panahon to para ipaalala mo sa sarili mo na hindi na ako kailangan pang umasa sa mga bagay na alam kong lipas na. You need to walk away from the past, okay? Be courageous enough to pick up yourself at umalis na. Okay? Kasi meron ka pa dito, ayaw na ayaw mong pambitawan kahit nahihirapan ka na. I don't know why. Narinig ko, nagpapakamartir ka masyado para sa isang tao o sa isang bagay na alam mong hindi na nakakabuti para sa'yo. So, choose calmer waters. Choose something na alam mong magdudulot sa'yo ng kapanatagan, katahimikan. Okay? The Six of Swords, the Strength card. Yes, magkaroon ka doon ng tapang ngayon na umalis. Marami sa inyo naduduwag na kumilos. Maybe because kahit nahihirapan ka, tinuturing mo pa rin yung comfort zone. Kahit na pagod ka na, sabi nga ni Catherine sa kanyang pelikula, nandun ka pa din, kumakapit ka pa din, umiiyak ka na everyday, hindi mo na alam kung paano siya isasalba, pero nandun ka pa din. So ngayon magkaroon ka doon ng tapang, lakas ng loob, tibay na loob na umalis, bitawan, because it's not healthy anymore.
Okay? Importante yan. Di mo, di ba si Catherine doon parang iniwan din niya si Daniel, di ba, sa pelikula. Pero in the end, pareho silang natuto, pareho silang nag-grow. So, yun yung kailangan eh. Kailangan mo munang umalpas para pareho kayong tumibay o tumibay ka para makita mo yung galing mo at husay mo. Magiging much better Scorpio ka. Okay? In your fortune, you have valiant courage. Yes, katapangan. Take action with passion. Ito yun. Maging matapang ka na umaksyon para sa mga bagay na ikakabuti mo. You also have miracles. Expect the wonders to emerge. Lagi mo daw isipin na may milagro ang Diyos. May milagro sa universe. Na kung ngayon, eto ka ngayon, bukas makalawa, you will never know. Baka milyonaryo ka na o nasa taas ka na, di ba? So, wag mong tuldukan ang mga bagay sa buhay mo. Pwede pa magbago yan sa pag-angat mo. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, napaka-fortunate mo. Meron kang hinihintay, no? Kumbaga parang ngayon tapos na yung pagkadismaya mo sa isang bagay. You've been so disappointed a lot of times about something. And nag-try ka na nag-try ng maraming beses. Pero dahil nasa fortune ito, narinig ko this week darating yung isang opportunity or isang blessing na nung una parang hindi mo feel kasi iba yung itsura niya kumpara sa inaasahan mo. Pero mararamdaman mo na ito pala yung para sa akin. So, you will grab this opportunity because ito yung bigay sa iyo ni God. So, don't waste this, okay? Kapag dumating, maging receptive ka, be open arms para makita mo na ito talaga yung para sa'yo. Okay? Clarify natin to. Four of Cups. You have the Emperor card. Yes. Now is the right time for you to be disciplined. Kailangan talaga alam mo kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong gawin. Kasi hodang takot ka, kasi hodang hindi ka sure. Pero kung alam mo sa puso mo na ito yung kinakailangan kong gawin, kinakailangan kong puntahan, kinakailangan kong aksyonan, you will do it. Kasi nakita mo yung potensyal ng bagong bagay. Kumbaga, grab it while it's there and make sure na ikaw yung punong abala at matapang ka na ito ay angkinin at maging responsibilidad mo moving forward. Example, ikaw ay nursing graduate, wala kang mapasok ka na school, na ospital halimbawa. Ang nagbukas lang ay isang company bilang company nurse halimbawa. So, kailangan tayo ay decisive, wais tayo na parang, okay, wala akong mapasukan eh. Yun lang ang bukas, so i-grab ko na. Parang ganon. Take the opportunity and see the moment na ito yung pagkakataon na hindi ko kailangan palagpasin. Okay? Parang ganon. So, i-claim mo to, Scorpio, darating yung isang biyaya na talaga magpapalakas sa'yo at a-actionan mo. Claim, 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 it will be yours. In your divine messages, you have show the world the real you. Yes, ipakita mo kung sino ka talaga. Kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung kaya mong ipakita. Just do your best. Be the authentic you. At sinasabi ko sa'yo, marereciprocate sa'yo yung magandang bagay. Okay? You also have the answers you need are coming. Yes, marami kang tanong, duda, alinlangan, questions. Kaya ka naman problema ng ganito. Kaya mo dinidibdib, nag-overthink ka, inuunahan mo yung sitwasyon kasi marami kang tanong. With a sun card here, if you could just think positive, darating sa yung kaliwanagan ng utak at kaliwanagan ng vision para hindi ka naman problema ng ganito. Okay? With the answers you need are coming, sabi dito, relax ka lang. Relax ka lang. Kung ano yung mga tanong mo, masasagot yan at the right time. Okay? Divine timing is here. Archangel Michael is here giving you that assurance. Okay? In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Swords. Sabi ng yung spirit guides, makabubuti sa'yo this time, Scorpio, na magtanong-tanong ka. Kapag meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, huwag ka daw mahiyang magtanong. Sabi nga ng sikat na botika, di ba? Huwag mahihiyang magtanong kasi karapatan mo naman yan at saka makakabuti sa'yo yan. The more knowledge you have, the better kasi alam mo yung magiging galaw mo. Alam mo yung magiging action mo. So, hindi mo kailangang maghalokip-kip dyan at umasa na lamang na ibibigay sa yung impormasyon. No. Sabi dito, kailangan magtanong-tanong. Here, the answers you need are coming. Sabi ko sa inyo kanina, you don't need to rush, relax lang, darating ang sagot. Pero,
sabi ng yung spirit guides with a juxtaposition of these two cards, sinasabi dito na kahit wala pa yung sagot, kahit wala pang kalinawan, dapat kikilos ka. Dapat handa kang umandar kasi you can learn naman daw as you go. Okay? Kaya mong pag-aralan yung isang bagay, kaya mong ma-absorb yung information habang gumagalaw ka. Time to take action, time to be brave and fight forward. Okay? Page of Swords being clarified by the Five of Cups. Yes, kahit na marami kang takot na nag-ugat in the past, for example, nag-fail ka na before, natalo ka na before, nalugi ka na before. So ngayon parang takot kang humakbang, 'di ba? Kasi baka maulit yung past. Pero sabi dito ng yung spirit guides bilang kanyang divine message, itapon mo na yung mga nangyari in the past. I-let go mo na yun. Huwag mo daw laging isipin na mangyayari siya ulit. Yakapin mo daw yung mga bagong opportunities na may tapang, curiosity, positivity, and kahandaan na kung ano man ang mangyari, kaya ko to. Aangkinin ko to, akin to. Ito na yung chance ko. So bakit ako mapanghihinaan ng loob? Okay? Fight, you can learn as you go. Kayang-kaya mong pag-aralan yan and embrace new opportunity. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw tao sa buhay mo na medyo mayabang, matigas ang ulo, arrogante. Huwag mo na daw pansinin, matuto ka na lang daw umiwas. You have Wall, misunderstanding. Oh, para daw walang misunderstanding, dapat daw matuto kang makipag-usap ng maayos. Okay? You also have Woman, babae daw po sa buhay mo, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have Crib, birth or conception of a child or enterprise. Meron ka talagang ipapanganak na baka bagong baby daw, congrats po. Or may bago kang endeavor or business at talagang ikaw yung punong abala, congrats. Talagang new life to, new beginning for you. Ang outcome ni Scorpio for December 29 to January 4, the Queen of Swords. Sabi dito in your outcome, yes, you can achieve something, you can take action on something, pero importante na malinaw sa'yo kung saan ka pupunta, kung ano yung goal, kung ano yung balak mo. Dapat ready ka na bitawan in the past at ready ka rin na maging seryoso para sa mga bagay na gusto mong tumbukin. Wala ka ng time for negativity, wala ka ng time for paligoy-ligoy, paiba-iba, laro-laro, wala ka ng time doon. Panahon to para maging decisive ka sa future na gusto mong i-create. Pero kaakibat nun, dapat bukas palad ka. Sa iba't ibang rutang pwede mong tahakin, makapunta lang doon. Kapitan mo daw ang katotohanan para alam mo kung ano yung nakabase sa iyong realidad na pwede mong panggalingan. Example, ikaw ay katulad kanina, nursing graduate ka, di ba? And then natanggap ka sa isang trabaho, sa isang kumpanya as company nurse. Dapat buo sa isip mo, okay, for the next 2 years, kukunin ko lang yung credential dito, pero maghahanap pa rin ako ng nursing job soon. Bukas ang kamay, di ba? So, marami kang avenue. Dapat marami kang options na pwedeng tignan. Ang mahalaga, malinaw sa'yo kung saan mo gustong pumunta. Okay? Ganun, parang ganun yung meaning niya. Clarify natin. Queen of Swords being clarified by the Knight of Swords. Yes, so good tayo, laban tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Lalong tayong nakakaroon ng mga obstacles, lalo't higit kailangan nating lumaban, dumiretso, sumugod. Sabi dito, sa iyong pagsugod, sa iyong napakataas ng energy para abutin yung pangarap, dapat daw nag-iisip mabuti ha, hindi bara-bara lang. Every step should be taken care of, should be meticulously pinag-isipan at malinaw sa iyo yung bawat hakbang para hindi ka magkamali. Okay? Sa ngayon, pinapayuhan ka na yung spirit guides na yes, susugod tayo, may energy, pero dahan-dahan lang. Para tama ang bawat vision, tama ang bawat hakbang. Okay? So Scorpio, ito po ang inyong December 21 at December 29 rather hanggang January 4. Sa po kayo nakaresonate, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity sa mga mahal kong Scorpio for this week. Thank you again for watching mga Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.